Good morning mga buddy. Magluluto tayo ng pangkaraniwan na gulay. Bihira ito. Nandyan yung pako at saka bunga ng alukon. Etong mga rekados niya, hiwa-hiwain na natin para ilagay na natin doon sa ating pinapakuluan na tubig. Tsaka bagoong para masarap siya, malasa. Lalagyan natin ng masarap na bagoong galing Pangasinan. Ayan mga buddy, ito yung pako, ampalaya, okra. Bihirang gulay itong pako na to mga buddy, kaya bumili ako. At saka itong napakasarap na bunga ng alukon. Lagyan nating mga kompletong rekados. Ayan, tara na mga buddy at ilalagay natin yung ating bagoong. Ayan. Kung makikita nyo, ayan na. Kumukulo na. Napakasarap na yan. Ilagay na natin ang ating bagoong. Konti lang para pangpalasa. Lagyan din natin ng konting asin para mas malasa pa. Ayan. Konti lang kasi may bagoong na para hindi masyadong maalat. Ilagay din natin yung ating rekados. Nandyan na yung sibuyas, kamatis, at saka luya. Magkakasama na lahat yan para madaling maluto. Haluin natin para sabay-sabay na maluto. Tatakpan natin mga buddy para maya-maya pag kumulo, okay na yan. Ilalagay na natin yung ating gulay na pako at saka alukon. I-check natin mga buddy kung okay na at kumukulo na. Ayun, kumukulo na. Lutong-luto na ang ating hito na sahog at yung mga rekados. Ayan. Ilagay na natin nitong gulay na ampalaya at saka okra. Lagay natin sa ilalim dahil mas mahirap na maluto to kaysa yung dahon. Ilagay na rin natin itong alukon. Ayan. Napakasarap ito. Dahil itong gulay na ito ay bihira lang na makita sa palengke. Pangkaraniwan ito na gulay, mga buddy. Dapat ang gulay na ito ay half cook lang dahil bagong pitas. Kapag kumulo na ito, okay na. Ilagay na din natin itong pangkaraniwan na gulay din, pako, galing sa bukid sa bandang Montalban yata, Rizal. Ayan, hindi na natin hinimay-himay dahil ang pako, kapag hinimay mo ay mawawalan na yung mga ibang sustansya. Kaya kailangan buo na inilagay na natin. Ayan mga buddy. Half cook din lang ito, itong pako na ito. Dahil pwede rin nakilawin ito kung gusto mo. Takpan na natin. Habang
pinapakuluan natin. Maggantay lang tayo ng mga ilan sandali, mga ilan minuto. Kapag kumulo, okay na yan mga buddy. Antayin natin na mga ilan minuto para i-check natin. I-check na natin yan mga buddy. Ayun, pwede na ito. Basta gulay, half cook. Naluto na mga buddy. Lutong-luto na. Ihahain na natin para kakain na tayo mga buddy ko. Hindi na natin kailangan patagalin to dahil kapag na-overcook ang ating gulay ay hindi na masarap. Kailangan habang mainit pa ito, kainin na natin para mas masarap na masarap. Ayan. Napakasarap nito. Kunin na natin yung kanyang alokon na bihirang gulay din ito. Pana-panahon lang ito, itong alokon na ito mga bati. May seasonal kasi ito. Oh, kita nyo mga bati, ang sarap nito. Ayan. Kukunin na rin natin ang ating sahog na hito. Inihaw na hito. Napakasarap nito mga buddy. Ayan. Lutong-luto na dahil hiwa-hiwalay na rin. Hindi na siya buo. Pero napakasarap nito. Kunin natin ang sabaw dahil gawin na natin ito na soup para mas masarap pa. Ayan, ready na mga buddy ang ating nilutong gulay na napakasarap. Pwede na tayong kumain. Ayan, kain na tayo mga buddy. Andyan na yung mga gulay. Yung sabaw, saka yung hito. May kasamang sibuyas at saka isang pirasong kamote. Tikman nga natin muna itong inihaw na hito. Ito mga buddy, tikman natin kung gaano kasarap nito. Okay mga buddy, perfect. Talagang solid. Incredible. Ang lasa, napakasarap. Ito yung gulay na pako. Tikman din natin. Bihirang gulay. Napakasarap mga buddy. Okay, ang sarap. Kainan na tayo.